ating unang sharer ngayong gabi, okay, ay isa lamang po siyang dating meat vendor. Biruin mo yon kung meat vendor siya. Okay, bakit siya nandito? Yan ang tanong, di ba? Siyempre, ano na rin siya? Multiple travel qualifier na din. Di ba? Ganon siya kagaling. Kasi kung hindi siya magaling, wala siya dyan. Di ba? Multiple car achiever na rin siya. Of course, ayan, kumikita na rin siya six figures. Income earner na rin dito sa Ascendra. At ito ang matindi. Okay? Ito ang matindi. Ano yung matindi, Miss G? Type nyo nga kung ano yung sinasabi kong matindi. Matindi. Type nyo nga yung matindi kung buhay pa kayo o ako lang talaga yung nawawala. Naririnig pa ba ako? Ayan. Okay. Ito ang matindi. Ano? Sige, tatawagin na po natin siya. Kasi talaga nga naman ako excited na rin ako. Ito ang matindi. Dito sa Ascendra, top 150 po siya. Biruin mo yon, isa siyang former meat vendor pero naging multiple travel qualifier siya at naging car achiever din siya. Multiple din. 'Di ba? Hindi lang six-figure income niya every week. Pero talaga nga naman, pasok pa siya sa 150 top dito sa Ascendra. Eh, syempre, hindi na natin patatagalin. Ayan, bigyan natin ng virtual clap. Ayan, at i-welcome po natin si Miss Coach na lang, si Coach Donalyn Vargas. Good evening sa lahat ng ating participants tonight. Kung isa kang OFW, good evening po, good morning, good ano pa ba, afternoon sa'yo, sa lahat ng kababayan natin. Okay? Siyempre, bago po ako mag-start, ayan, thank you so much sa lahat ng nakikipag-participate na talagang nagtatype, na excited na sila. Nandito ako para i-share po yung naging story ko nung nagsimula po akong magtiwala sa ating CEO na founder. Okay, sa ating founder ng Ascendra, si Sir Joseph, nang sumabay ako. Kasi sa video kanina, kung naka-attend ka kanina, 'di ba, na-play po doon na nag-start pa lang po talaga ang Ascendra International. June 30. Okay? Ngayong taon. So, ikukwento ko po sa inyo bakit ako mismo ako mismo isa ako sa pinaka magpapatunay na very, very right po na timing pag sumabay ka sa Ascendra. Okay, so ito na. Daldal ko na. Okay, ayan. Magpapakilala lang po ako sa inyong lahat. Okay, so good evening again. I am Donalyn Vargas. So, former meat vendor po ako for 3 years. Nakipagsapalaran lang din talaga. Gusto kong umasenso sa buhay. Pero sa pagtatrabaho ko, pag-meat vendor ko, wala pong nangyayari. Pero mamaya ikukwento ko yan sa inyo. So, achievement lang po ito. Hindi para iyabang, hindi po. Hindi para i-brag, hindi po. Gusto kong ipakita sa inyo to para magsilbing inspirasyon. Na ako, nanggaling ako literal from informal settler para maganda pakinggan pero squatter lang po yun. Okay? Galing ako sa ganong buhay. Pero hindi yun naging hadlang para mangarap ako at para makita ko yung gantong klaseng opportunity at sumabay ako dito sa Ascendra International. Dahil doon, ito po yung nangyari. Nagkaroon po, ayan, multiple travel qualifier, multiple car achiever. O, di ba? Babaeng babae, kayang-kaya mo din. Okay? Six figures income earner and currently, kakalabas lang po ng Ascendra Top 150. Kasama po ako sa nakasama sa 100 top 150 ng Ascendra International. Pero bago ang lahat, baka marami dito. Okay lang bang malaman kung anong background mo ngayon? Kung isa ka bang estudyante, isa ka bang empleyado, isa ka ba din sa nagtatraditional na negosyo, di ba? Isa ka bang professional, di ba? Pwede bang malaman kung ano yung background niyo po right now? Okay, para makita ko kung sino yung mga yan. OFW. Wow, daming OFW. Hello po sa ating mga kababayan. Di ba, nandyan sa iba't ibang bansa. Good evening kung gabi sa inyo. Ayan, marami pong employee, government, majority OFW. So, hello po sa lahat ng umattend sa atin tonight. Okay. So, ganyan po ako sa lahat ng OFW. Yan po dapat yung magiging buhay ko kung hindi ko nakita to at di ako nakipagsapalaran 5 years ago.
Nag-apply na po ako bilang pag-OFW, ready na po ang mga papeles, pero sa kasamaang palad, hindi natuloy, hindi siya kasamaang palad, kabutihang palad ang nangyari sa akin. Kasi po, dinala niya ako dito kay Ascendra. Kasi sabi ko nga sa inyo, gusto kong umasenso. Gusto ko mabago yung buhay ko, kaya lahat ng pwedeng pagkakakitaan, pagbentahin man ako ng brief or panty, kung ikakayaman ko, hindi na ako mag-iinarte. Kasi gusto kong yumaman talaga, gusto kong umasenso. Kasi imagine, eto po yung buhay ko dati. Na akala ko, pag may traditional business ka na daw, okay na. Pag mayroon ka na daw, yan, may pwesto ka. Pero hindi po. Hindi po biro maging isang traditional business. Kasi pag akala ko, sabi ko nga, di ba, gusto ko umasenso, pinasok ko magnegosyo. Ang alam ko talaga, balibalik ta rin ng mundo ang pera nasa negosyo. Pero hindi po lahat tinatawag na negosyo. Dito po, self-employed po ako. So, ni self-employed, kumbaga ako yung nagtatrabaho sa sarili kong negosyo. Walang no work, no pay. Diba? Kaya, for 3 years, good news, na nagnegosyo ko, wala man lang naipundar. Wala man lang akong nabili para sa sarili ko. Wala rin po akong savings. And that's the reality. Kaya sabi ko sa inyo, before ako mapunta dito, isa sa pinaka gusto kong gawin, makaalis sa sitwasyon, makaalis sa kahirapan. Kaya pinili ko maging makipagsapalaran, ibang bansa. Pero yun nga, kumpleto na, hindi ako natuloy. Siguro ano na lang din talaga ni Lord, will na makita ko yung gantong opportunity. So, itong Ascendra again, ngayong taon pa lang, sumabay kami kay Sir Joseph sa previous company po namin na doon na po ako nag-start. Okay, doon ako nag-start, isa si Sir Joseph Lim talaga, sa pinaka-inidolo ko. At ang swerte natin, siya yung founder po natin dito. So, bakit ko kinukwento po yun? Kasi sa ganong klaseng dahilan na gusto kong mag-ibang bansa, hindi ako natuloy, napunta po ako dito kasi gusto kong sabihin sa'yo, ba't nandito ka? I was once like you. Nakikinig, nai-inspire, kung ma-inspire ka man sa akin ngayon. Pero gusto ko ma-realize mo na, hindi rin kasi na imposibleng mangyari sa'yo to. Dito na po. After a year, nung sumubok po ako, doon ko na-hit yung first million ko. Wala akong alam sa gantong klaseng negosyo. Hindi ko to linya. Pero sabi ko sa sarili ko, kung ikakayaman ko, lilinyahin ko. Kasi magmula bata pa naman tayo, wala namang nasinabi na itong batang to paglaki doktor. Wala. 'Di ba? Nakadepende pa rin yan sa atin. So ako, sabi ko gusto kong yung buhay na meron ang ano natin, founder natin, gusto ko yung buhay na meron ang mga mentor ko, ginawa ko. Kasi sabi nga nila, tingnan mo, kung gusto mo makita yung buhay mo, tingnan mo yung mga nauna sa'yo ng 2 taon sa ginagawa mo kasi doon ka papunta. Nakita ko buhay ng mga mentor ko, ng mga success partners natin dito, ni Sir Joseph Lim. Inaral ko to. Binigyan ko ng oras, sineryoso ko. And dito ko po nakuha 1 year. Sa capital na nilabas ko dito, lalong-lalo na kung seseryosohin mo lang din naman to, please, dun ka na sa executive. Bakit? Same effort ang gagawin mo pero different result. Yun po yung ako kasi talaga, mahilig talaga akong tumaya sa pangarap ko. Tinayaan ko pangarap ko. 1 year after, nag-hit ko yung first million ko. Dito po, sabi ko nga sa inyo, squatter area. Sino ba mag-aakala na pwede akong pumunta sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas? Actually, hindi lang po yung mga napuntahan ko. Di ba? Sino mag-aakala na probinsya na taga Cavite po ako, taga Indang Cavite po ako. Sino mag-aakala na pumunta ng Manila para po gawin na yung gantong opportunity, iba't ibang lugar na po yung napuntahan. Hindi lang din po yan. International travels na rin po. First time ko po makapunta sa ibang bansa. First country ko, Macau. Doon na po nagsunod-sunod. Napakapunta ko sa iba't ibang bansa. Take note, iba't ibang bansa po. Na dati, pangarap ko lang pumunta ng ibang bansa para magtrabaho. Pero binigay po sa akin na pumunta ako ng ibang bansa para po magnegosyo. I mean, para mag-lifestyle, para mag-enjoy. 'Di ba? Kaya sa lahat ng kababayan nating OFW, ito po yung pinakamagandang decision na gagawin mo, ang mag-start sa Ascendra. Take note, nagsisimula pa lang po tayo. Kung ngayon nagtatrabaho ka sa bansa na meron ka, who knows? Maybe 1 year or 2 years from now, bakit punupuntahan mo na lang yan para ma-visit yung mga kakilala mo dyan. Kasi naging okay ka na dito kay Ascendra. Di lang din po yan. South Korea po. Nakapunta na rin po ako last year lang po, noong November.
South Korea, dream country ko po yan. Mahilig ako sa K-drama. Hindi ko talaga aakalain. I swear, promise, na makakapunta ako ng South Korea sa loob lang ng maikling panahon na ginawa ko to. Kasi imagine, nakapunta ako ng South Korea, 4 na taon ako dito. Sino mag-aakala? Di ba? Bakit ko sinasabi to ng lahat ng to na paulit-ulit ako na ang swerte niyo pag sumabay kayo kay Ascendra? Ako po may resulta na po ako sa previous company na pinanggalingan namin nila Sir Joseph Lim. Maganda na po kinikita ako doon. Nagto 200,000 na po ako doon. Pero nung nalaman ko at kinausap ako ni Sir Joseph Lim ng ating CSO, okay, na magtatayo siya ng kumpanya, hindi ako nagdalawang isip na hindi sumabay. Bakit? Alam ko ang work ethics at alam ko gaano kadami na natulungan ni Sir Joseph. Hindi lang po yan. Lahat ng founders natin, kilala ko, even Sir Jurgen. Vice President po namin yun sa ano. Sa previous, ayun, sa previous, pero nakita ko talaga yung work ethics nila. Kaya sumabay ako. Bakit ko to sinasabi sa inyo? Kasi kung ako nakita ko sila, 5 years na ako dito, paano pa sa gagawin nila ngayon sa Ascendra? Paano pa, 'di ba? Paano pa sa pwedeng mangyari sa lahat ng mga pioneering ng Ascendra? And napakaganda ng marketing plan natin. Talagang literal, bubuhusan ka ng napakaraming blessing, ng napakaraming tao. Wala kang choice, malalagyan ka talaga. Di lang po yan. Nakapunta na rin po ako Vietnam this year lang po yan. 'Di ba? At ito po yung isa sa pinaka-proud na gusto kong i-share sa inyo. 3 years doing the business, same na platform, online. 'Di ba? Ang dali lang po kasi kitaan ngayon, lalo na online. Nasa digital era na po tayo. First car na nilabas ko po dito, Honda Mobilio. And paglabas ko ng Honda Mobilio, second ano po yan, kumbaga hindi po yan brand new, okay? Pero ito yung kauna-unahan, galing po ako sa broken family. Hindi ayos magulang ko for how many years? Bata pa po ako, hindi na sila okay. And for the very first time, nagkaroon po kami ng family picture together. Para sa akin, malaking factor to eh. Kasi ever since, wala kaming family picture pero nang dahil sa isang desisyon na ginawa ko, dahil nasumubok ako dito, kumbaga, nakita ko kung anong pwede mangyari sa akin na kumpleto po yung pamilya ko. Tatay ko po ang kauna-una. Naglabas ako ng sasakyan, di po ako talaga marunong mag-drive. Naglabas lang ako. Kasi sabi nila mentor, naglabas ako sa sasakyan kasi gusto ko din. Hindi ako marunong mag-drive. Tatay ko kauna-unahan niya nag-ano sa akin na hindi sumuporta. Pero sabi ko sa kanya, pa, kung susunod ako sa'yo, walang mangyayari. Kasi bakit? Yung buhay natin ngayon hindi na okay. So kung walang mangyari sa akin dito, at least pa, ako yung pinaka-sisisis sa sarili ko. Tatay ko hindi suportado pero siya po ang nagturo sa akin mag-drive ng sasakyan na yan. And lahat ng tampo before na hindi ako sinuportahan, parang biglang naglaho na lang nung sinabi niya sa akin na, Neng kasi po ang palayaw ko sa kanila, sa parents ko. So, sabi niya sa akin, buti na lang di ako nakinig sa kanya. Yaman-yaman ko na daw. Imagine, yung taong di sumusuporta sa akin, ay, kung mura, minura talaga ako niyan. Pero tiga bago buhay ko. Doon ko pinakita sa kanya, doon ko pina-experience sa kanya yung lahat ng bagay na hindi niya na-experience. Pinag-drive niya ako ng sasakyan na imagine, pangarap ko lang din dati magkasasakyan bago siya mawala sa mundong to. So, ba't ko sinasabi to kung buhay pa magulang mo? Kung nandyan pa parents mo, kung kumpleto pa yung pamilya mo, it's about time na siguro for how many years na nag-sacrifice sila for you, ikaw naman magsakripisyo para sa kanila. 'Di ba? At kung matagal ka nang nagsasakripisyo para sa pamilya mo, para tumaya, 'di ba? Siyempre, para mabuhay yung family. What if or why not, tayaan mo naman pangarap mo. Kasi at the end of the day, pag naging successful ka dito, damay sila. Kasama sila sa tagumpay mo. Di man sila maniwala ngayon, di ka man nila maintindihan. It's normal. Lahat kami nagdaan dyan. Pero ang dulo, dapat manalo ka. 'Di ba? Pag ginawa mo to, sineryoso mo, siguraduhin mong mananalo ka. 'Di ba? Hindi lang po 'yan. Second car po na nilabas ko is brand new Toyota Hilux. Dream car ko po to. Before pa po ako mag-join dito, I mean first month pa lang po nung kaka-join ko, nag-post na po ako niyan, Toyota Hilux, year 2020. Nag-post na ako na yan yung lalabas kong sasakyan. Hindi man siya binigay agad ng first car ko, pero nakuha ko pa rin siya in my fourth year na brand new Toyota Hilux.
babae ang nagdadrive. Hilux, napakalaking sasakyan nun. Pero sino mag-aakala, babae ang nagdadrive niyan. So gusto kong maging inspirasyon sa lahat ng kababaihan dito. Gusto kong maging ano, na hindi porket babae tayo, di ba? Na wala tayong pwedeng gawin, hindi. Di ba? Na kaya din natin sumabay sa mga kalalakihan. Kaya din natin maging financially independent, di ba? Kung kaya, kung nakaya ko, kayang-kaya mo din yan. So, hindi lang po yan. Kapatid ko sa picture, kung mapapansin mo, ayan. Dalawa lang po kami magkapatid. Hindi yan naniniwala sa akin. Scam daw ako, ganyan. Alam mo yon, ego eh. Kuya siya eh. Bunso ako eh. 'Di ba? Pero nung hindi siya naniwala sa akin, after 4 months, umuwi ako sa amin, may daladalang six-figure na cheque, 100,000 may kita cheque. Doon na po siya naniwala sa akin. Doon siya sumabay. Nag full-time po siya dito. Good news, kapatid ko, because of Ascendra International, naglabas na rin po ng brand new na MG-GT. Sabi ko nga sa inyo, kung di man sa inyo sumusuporta ngayon yung family mo, it's okay. Madadala mo yan sa success na meron ka. Hindi lang madadala kasi sila rin mismo gugustuhin na magkaroon ng sarili nilang resulta dahil gustong umasenso. Di ba? Dala mo ang kapatid mo, dala mo pamilya mo, saka naintindihin. Kasi nga nasa Bible yan, teach a man how to fish and you will feed them forever. Turuan natin sila paano mangisda. Kasi sila mismo, yun yung gagawin for the rest of their lives, 'di ba? Hindi lang po 'yan. Malapit na po ako matapos. Nag-enjoy ako masyado. Okay? So hindi lang po 'yan. Ito po, kasama po tayo sa lifestyle reward ng company. Okay? So, pasok po tayo sa incentive ng company. Gaano ka-generous ang Ascendra International. Namimigay na lang po ng pera. Kaya ako mismo i-hit ko yung 120,000 na incentive ng company. At eto po, check ko po. 1 week ko lang po talaga yan. Tinrabaho, kumita po ako 104,000 pesos. At eto po, recently, kaka-announce lang po. Ayan. This coming December 17, gaganapin po ang aming gratitude ball sa lahat ng nakapasok ng top 150 ng Ascendra International. Kaya congratulations sa lahat nakapasok dito. Kita-kits tayo. And looking forward po sa lahat ng nanonood dito. Looking forward na one day, di ba, one day isa ka na sa kasama sa top 150. Nagsisimula pa lang po ang company. Ngayon yung perfect time na sumabay ka. Ngayon yung best time na sumabay ka. Kasi lahat ng mga nagsasalita dito, napakagagaling na po nila. Diba? Kumbaga, based na po ito sa experience na meron kami na gusto rin po naming ma-share sa inyo. Kasi again, di po ako nandito para i-brag or iyabang po yan. Hindi po. Nandito ako para magsilbing inspirasyon na kaya nyo din. Magagawa nyo din. Believe in yourself. Take the leap and watch how your life transforms. Kung ikaw ngayon, director ka ng sarili mong buhay, kung papanoorin mo yung buhay mo, ano yung gusto mong ending? Ikaw ang makakasagot niyan. Kasi ikaw po ang pinaka magke-create ng future mo the moment na mag-decide ka. Kasi kung ano yung sitwasyon mo ngayon, ikaw po ang nag-decide niyan, ikaw po ang pumili niyan. Bakit hindi mo ngayon piliin na sumabay kay Ascendra? Pag pinili mo sumabay kay Ascendra, ako na po mismo ang magsasabi sa inyo. Your life will never be the same again. Nagawa po ng mga susunod na sharers po bago pa, after ko po, at nagawa po ng mga mentor nyo, ba't po kayo nandito? Kumbaga, sila yung pinaka-tulay para nakita nyo po to. At sila yung guardian angel nyo para po at least makaalis kayo sa sitwasyon na meron kayo kasi deserve nyo po. Deserve nyo ma-experience ang napakagandang buhay, napakasarap na buhay sa tulong ng Ascendra International. So tapos na po ako. Thank you so much everyone. And babalik ko na po sa ating host. Congratulations kay Miss Jonalyn, ang ating unang sharer. And ang inyong abang lingkod po, Miss Noemi Tejada. And happy to share ano po ang magandang result natin na pwede pong maka-inspire, of course. I do believe mai-inspire din po kayo tulad nung ako'y nagsisimula po sa industriya ng network marketing na na-inspire lang din po. Okay. Sino po dito ang first time na nakapag-network marketing because of Ascendra? Pwede bang makita ang kamay
Raise your hands. Ayan, naka-on cam naman kayo. Thank you sa mga naka-on cam. Thank you sa mga uma-attend ngayong gabi. And I do believe lahat ng uma-attend, malayo or malapit, since nakaka-attend po kayo, malapit nyo na rin pong makuha ang mga pangarap nyo because of this industry and because of Ascendra International. Ayan, maraming salamat po sa mga pumapalakpak. Hi, ma'am, sabi niya. So, sa lahat ng kababayan, lahat ng Ilocano na imbag nga rabii, sa lahat po ng Bisaya, maayong buntag, maayong gabi sa inyong tanan. Ayan, gabi na pala. And of course, sa mga English, good evening everyone. May mga Inglesero ba dito? So, yan. Okay. Ako po, bilang isang ordinaryong tawag dito, empleyado before, syempre, kapwa Pinoy, na nangangarap din po, gusto mag-abroad right after na makagraduate, matapos ang mga working experience, lahat ng requirements, gusto mag-abroad. So, para po makarelate siguro yung mga nagpaplanong mag-abroad dito, naku mga kapatid, hindi ko sinasabing wag ka na mag-abroad. Pero sa Ascendra International, pwede ka makapag-abroad pero bakasyon. Di ba? Ngayon po, gusto ko muna i-share sa inyo, nung unang naka-attend ako ng network marketing, na-inspire lamang din po ako sa mga nakita kong resultado, sa mga nakita kong nag-share ng kanilang mga tawag dito, testimonies. Nakita ko yung result po nila. May mga kabaro ako, kapareho ko ng profession. That's why sobrang na-curious ako. Physical therapist, ang laki ng demand abroad nung time po na yon. That was 10 years ago. Dekada na po ang lumipas. Pero bakit nasa network marketing? So yan po yung time na nagsisimula po ako sa industriya na to. Na-invite lang din po ako sa isang seminar. So yun po yung unang-unang experience ko. And I do believe, sino po dito yung ulit nga po, first time na mag-network? Yan. Ito po yung mga very exciting moment natin, lahat ng first time. And I do believe, lahat ng experience mo na first time, hindi mo yan makakalimutan. Tama ba ako? Baka ibang first time ang nasa isip nyo, ha? Ayan. Ayan, ang daming first time. Ayan. Okay. Uy, may mga taga Saudi Arabia, si Miss Ortiz, Elinita, Lenny Rebote. Wala, ang daming first time. So, congratulations po. Pag first time ka sa Ascendra, sobrang swerte mo. Kasi sa Ascendra ka kagad napunta. Alam niyo po kung bakit. Ayan, malalaman nyo along the way na nagkukwento po ako sa inyo. Sabi nila, first time din po ako until now, lito pa ako. Ayan, huwag kang mag-alala. Ganyan din po ako nung nagsisimula ako. Ayan, lahat ng first time sa una nakakalito. Pero along the way na ginagawa mo na to, mamamaster mo din po ito at magiging easy na po sa iyo ang ganitong klaseng negosyo or specifically ang ating Ascendra. Kasi una, meron pong mga nagga-guide sa atin. Go with the flow muna. Okay? Magpa-guide muna tayo sa mga uplines natin, sa mga success partners po natin. Okay, so ang daming first time. Ayan. Sa totoo lang po, lahat ng first time, ayan, huwag kayong mag-alala. Mag-chill lang muna kayo dyan at pakinggan nyo po yung sharing ko. Ito po yung first time ko. Ang nag-invite sa akin, kababata ko. So, walang idea sa industriya ng networking. Pareho kaming baguhan. So, wala siyang ituturo sa akin. Pero nagkataon ako po, ine-enjoy ko kung anong meron. And in fact, nagre-review po ako ng board exam nung time na na-invite ako sa industriya ng yung unang-unang na-invite po ako. So, yun po yung gusto ko i-share sa inyo. So, ito yung first time. Na-invite ako, wala pa ako pang join, pero ang dami kong ini-invite, di ba? Ganon po ako ka-excited, ganon ko nakita ang sarili ko, ganon ko na-vision. Sabi ko, yung mga nagtutok sa stage, yung mga nagtutok sa ganito, kasi before wala pang Zoom. So thankful tayo with the technology, kahit nasa abroad ka, napapanood mo po si Ascendra. And congratulations, and we are very lucky, we are so blessed na may ganitong technology. But before, punta ka sa opisina, punta ka sa head office para po maka-attend. So ang good news, nung time na first time akong uma-attend, na-enjoy ako kasi dapat siguro ito yung sign. Dapat ma-imagine mo, makita mo na ikaw mismo nag-share na rin later on ng results mo ng iyong mga achievements sa ganitong klaseng negosyo. Most especially dito sa Ascendra kasi mas mabilis makuha ang mga results dito kay Ascendra compare before sa mga lumang networking companies. Okay? Ito yung first time ko. Ito yung good news. Lahat ng ini-invite ko,
Okay, lahat sila happy, lahat sila excited. Pero good news, walang sumasali. Ayan, kasi ako mismo hindi pa pala kasali. Pero ang galing ko nang mag-invite, di ba? Kinikidnap ko yung mga tropa ko, yung mga barkada ko. So ang good news, eto na, sabi ko, kailangan ko na makapagpunta. Meron ba dito first time hindi pa nakaka-member? Hindi pa enrolled sa Ascendra? Kapatid, eto ang masasabi ko sa iyo. This time, sa panahon ngayon, sa industriya ng network marketing, huwag ka nang magduda. Okay? Gawin mo yung part mo, which is ang part mo is to decide and join. Okay? Along the way, maraming tutulong sa'yo. Along the way, matututunan mo to. Along the way, maiga-guide ka hanggang makuha mo rin po ang magka-resulta. So, yung first time na marami akong ini-invite, natatawa ko, oo nga no, hindi pa pala ako member, hindi pa pala ako register. So, ginawan ko ng paraan maka-join. Eto na, good news na. Nag-start magkaroon ng resulta yung aking desisyon. Good news! Ano yung first time na hindi ko makakalimutan dito? Sobrang gigil ako magkaroon ng first car. Okay, grabe guys. So, sobrang gigil ko magkaroon ng first car. Kasi, nung time na yon medyo sineseryoso ko na po ang pag-networking. Although, umaabot na po yung time na uh, ang parents ko, gustong-gusto nila makapag-abroad na ako. So, ang good news, nagpadala sila ng tulong-tulong pang down payment ko sa placement fee para makapag-apply na ako. Pero ang puso't isipan ko, 50-50 na. 50-50. 50% mag-abroad or 50% magne-networking. Ayan, meron bang katulad ko dito? Eto, good news ang sinyales sa akin. Nakapag-apply ako abroad, pero hindi ako natuloy, i-shortcut ko na lang po, nag-close yung agency na in-applyan ko. So, masaya ba ako o malungkot? Kasi babay na po yung down payment ko sa agency. Sa akin po, mix. Sabi ko, I need to decide. Nag-decision po ako na full-time ko ang network marketing. Anyway, sabi ko, kung mag-abroad man ako, pwede pa next year. Kung mag-abroad man ako, pwede pa next year. But this time, sabi ko, what if i-full-time ko ang network marketing? Kasi mas nakikita ko na ang sarili ko po sa industriya na to compare sa pag-abroad. Grabe, no? So yung decision ko po, up to now, kaya po siguro andito ako ngayon sa harapan po ninyo. And here comes, gusto ko po i-share sa inyo yung aking few photos. Ayan. So, magkaroon na ng first result ko sa industriya. First time dito sa Ascendra. And I scar. So, yung nasa left, yung Vios na brown is my first car, UV. So, lahat ng first muna yung aking kukwento. Alam niyo po yung first car na to, kung si Miss Donalyn hindi marunong mag-drive, it's the same. Ayan. Sa totoo lang mga kapatid, no? Marami sa atin, may driver's license, marunong mag-drive, pero walang sariling dinadrive. Tama ba? So, ang good news po dito, pag ikaw nasa network marketing, lalo ngayon sa Ascendra, congratulations. Baka magkaroon ka po bigla rin ng car na kahit hindi ka pa marunong mag-drive. Okay? So, ang good news, itong first car na to, sabi ko, nung natuto na ako mag-drive because of this car, habang nagda-drive na ako at habang pumupunta na ako sa my schedule ko using my car, alam mo yung experience mo sa kalye na sinisingitan ka, ayan, nung time na yun, syempre, medyo hindi ka pa ganun ka patience, lalo pag first car mo, ayaw mo nang nasisingitan ka, ayaw mo nang ino-overtaken ka. So, eto na naman. Sabi ko, ano kaya kung mag-SUV ka ako? Ano kaya kung mas malaki yung car ko? So here comes another goal. Ayan. So kung ma-experience mo magkaroon ng first car because of network marketing, and I do believe mangyayari po sa iyo yan. Okay? So eto na. Nag-try akong mag-drive ng SUV. Okay? Hindi sa akin. Naki-try lang ako na i-drive. Sabi ko, ang sarap pala ng feeling pag mataas yung car mo. Kasi kitang-kita mo po yung mga nasa paligid compared dun sa kotse ko na maliit na Vios. So, eto na naman, di ba? So, nag-goal po ako magkaroon ng SUV and here comes the Ford Explorer. Yan po yung aking personal na second car but my first SUV car. And I do believe and I do pray na ikaw mismo na naka-attend ngayon,
ma-experience mo na rin po magkaroon ng iyong first car, kahit po second hand yan, kahit brand new man yan, mas maganda syempre. Pero importante po, ma-hit mo ang first car mo dito kay Ascendra. So ito po yung first experience ko na nagkaroon ako ng personal car because of network marketing. So ang ibig sabihin po mga kapatid, pag nasa industriya ka ng network marketing, mas napapabilis mong makuha ang mga pangarap mo. Okay? So ito po, yung next na gusto ko i-share sa inyo is yung aking second car ko ay yung aking first naman. First na sports car. Ayan. Sino po dito ang gustong magkaroon naman ng sports car? Sige nga, pwede bang makita ang kamay? Pwede bang pa-type dyan? Type mo sports car. Para ikaw naman ang susunod na magkaroon ng sports car. Anong sports car ang gusto mo? Can you type it? Ayan. O, di ba? Di ko makita nasaan na yung aking natakpan na. Konting patience lang. Ba't nawawala yung aking arrow? Uy, saan natin yan huhugutin? Okay. Yan. Okay, next po natin. Yung ating first na sports car. Ayan. So, looking forward, mga kapatid, by the time na magkaroon ka po ng sports car, syempre, ayan, marami ka nang may inspire lalo. Okay. Cooper po yung napili ko and ito po yung nasa dream car ko po talaga before. Ito yung first sports car na nasa dream car, nasa dream board ko. Okay. So dito ko na-experience na magpatakbo ng mabilis pero safe naman po. Okay, pero ngayon bawal na. Tsaka hindi ko na ipopost yung mileage gaano kabilis. Kasi meron din pong ibang tawag dito, technology pala kapag sports car naman yung sasakyan mo. So because of network marketing, ma-experience mo ang ordinary car, ma-experience mo ang SUV cars, ma-experience mo magkaroon ng sports car, and I do believe po, since hindi naman ako baguhan sa network marketing, and I do believe dito kay Ascendra, ayan, excited ako maka-experience naman ng another luxury car. Abangan po natin yan. Kayo po, may pinapangarap po ba kayong luxury car? Siyempre, I do believe meron. Okay? And darating ang time, makaka-experience naman po kayo mag-travel. So, maraming travel si Ascendra. And ako po, nung first time na maka-experience ako mag-travel, pinangarap ko po talaga US visa. Ang gusto ko po talagang mapuntahan. Okay? US visa. Ayan. Sino po gusto magkaroon ng US visa dito? So, because of network marketing, nakuha ko po ang 10 years multiple visa at travel po to USA. Ayan. Because of this industry. And I do believe ikaw mismo, napakaswerte mo na nasa Ascendra ang una mong nasalihan. Kasi ang ating mga ang ating mga founders, ayan, alam na po nila yung gagawin, paano, ano yung mga kailangan at ano yung mga incentive na napakaganda at napaka-inspiring for the distributors or for us members. So ito yung first time ko po na nakikipagbatuhan ng snow, na pino-form mo yung snow ng bilog at ibabato mo sa mga kasama mo at nag-e-enjoy kayo naglalaro. So before, ini-imagine ko lang to at nanonood lang ako ng mga qualifier na unang nag-US trip dun sa company pinanggalingan ko. So pag yan po, lagi mo palang pinapangarap at meron ka ng Ascendra na vehicle para makuha yung mga pinapangarap mo, papunta ka na po para makuha yung mga pangarap na yan. So this is my first travel sa US. This is Springville, Utah. Marami pa pong iba. Merong Hawaii, merong tawag dito, other parts of US, Las Vegas. Ayan. Kwento na ako ng konti sa Las Vegas. Alam niyo po sa Las Vegas, pipila ka po sa restaurant tapos nakabikini lang po yung mga kasunod mo. So panalo po yung mga lalaki pag Las Vegas yung inyong pupuntahan. And this one po nakasama ko ang ating CEO. My privilege to be with our CEO, Sir Jurgen Gonzalez.
na nagkasama kami sa Hawaii because of the US trip po ng pinanggalingan po naming company. And I do believe gagawin din po nila yan sa Ascendra. So this is in Waikiki, Hawaii. Okay? And last one po, ang inyong lingkod po ay kasama ngayon dito sa top 150 ng Ascendra. And we will be having our Grand Ball po sa December 17. Uy, next week na pala yon. Okay, so thank you so much po kasi ang inyong lingkod nakasama naman po dito sa 150 top ascenders ng ating company, and I do believe kayo naman po ang susunod na makasama dito sa top 150. Okay? So thank you so much po, and syempre, speaking of all first-timers, sana po kayo naman ang maka-achieve ng first car nyo, first SUV nyo. Ayan, sabi ni Rodolfo, Dodge Challenger or Nissan GTR, let's go! Kayang-kaya po natin yan makuha sa Ascendra. First is sports car. And of course, first luxury car. Ayan, grabe po, no? I do believe dito po sa Ascendra, actually nakita naman po natin, may mga car achievers na po sa loob pa lang po ng 4 months ang ating company, pero ang dami ng car achievers ng ating company, and we are so blessed kasi nasa pre-pioneering period nakasama ka na kay Ascendra. And you know what, guys? Speaking of all first time na nag-network, first time because of Ascendra, and I do believe lahat ng first result makukuha mo dito dahil sa program, incentive na binibigay ng company po natin. Mapa-travel incentive, mapa-shopping incentive, mapa-car incentive. I do believe kayang-kaya po natin yan makuha lahat. Okay? With the program, with the trainings, susundan lang po natin kung anong trainings ni Ascendra. And speaking of my co-networkers, yung mga hinog na po sa industriya, yung mga matagal nang nagne-network, okay? Nagka-resulta before, tapos with some reason na-stop, nawala sila sa industry or nawala yung company. In behalf, nararamdaman ko po kayo, alam ko po yung sitwasyon ng kapwa ko networker for a decade. Guys, sa lahat ng kapwa ko networker, may gusto lang po akong iparating sa inyo. Naging networker ka na. Nasa dugo mo na ang pagiging networker. I do believe hindi ka papayag na hindi ka magkaresulta at hindi ka ng na maging inspirasyon naman sa industry, yung magkaroon ng magandang impact sa industriya po na. Sobrang thankful ang kumpanya na mag-fit in dun sa gusto ko na sana mabigyan ng pagkakataon ni sana mas higit pa doon na ex. Dapat pag magkakaroon ka ng bago, mas higit kesa sa ex mo. O, di ba? That's why, nung narinig ko, may umuusok na naamoy may isang Joseph Lim daw magtatayo Joseph Lim. Ayan, kasi noon pa know him, alam ko yung kanyang trabaho, alam ko yung sipag niya, alam ko yung kanyang work ethics, and I saw him mula nung nagsisimula, pare-pareho lang kaming distributor. Hanggang nakuha niya yung peak ng kanya a decade doon sa company pinanggalingan po natin. Patumpik-tumpik mismo nag-chat, Up Joseph, totoo ba magtatayo ka na ng sarili mong company? And the rest is history. Kaya po, sobrang thankful ako sa ating founders, Sir Joseph Lim, and of course, sa ating CEO, Sir Jurgen Gonzalez, na hanggang US, nakasama ko po yan before. And ngayon, siya na po yung ating CEO, and we know him gaano po ka-brilliant ang kanyang utak pagdating po sa pag-develop ng networkers, pagdating po sa training. Kaya ang swerte po natin, lahat ng dito, guys, wag na wag niyong i-miss ang training ng ating CEO. Very hands-on. And of course, yung isa sa mga nakatulong sa akin before para magkaroon ng network or
mapaganda ang sistema ng network ko sa Africa, si Sir Miko Imson. So, sobrang ganda po ng alam mo yon, ng teamwork ng tatlong to. Plus, a beautiful bonus na meron tayong Ma'am Ses. Okay, Ma'am Ses Fujen na lalong na, syempre, kung kumbaga sa isang napakamagandang bulaklak, di ba? Andito yung mga thorns, mga strong thorns, plus napakagandang bulaklak or flower. So, kompletos recados ang ating founders. And napaka-exciting po na makita na magiging, and ako sobrang, sabi ko, very promising ang Ascendra ngayon sa industriya po ng network marketing. Kaya lahat po tayo, wag tayong pumayag na hindi magkaroon ng resulta. Lahat tayo wag pumayag na hindi magawa, na hindi makasabay sa hahataw, sa momentum ni Ascendra. So this coming January, Feb 8, official na tayong maglo-launch. Officially mabibinyagan na po si Ascendra. And we're so lucky na nakakapag-invite na tayo, nakaposisyon na tayo. Kaya dapat, kapatid, huwag kang pumayag. Nasa Pilipinas ka man or nasa abroad ka. Dapat sabihin mo, magkaroon ka ng pangalan sa industriya ng network marketing through Ascendra. Sa lahat ng kapwa ko networker, make an impact sa industriya po ng network marketing, and let's be a good example. Let's be a role model to the coming new generations of network marketing. Thank you very much. This is Miss Noemi Tejada, one of your founding partners here in Ascendra. God bless everyone. Back to you, beautiful host, G. Villamil. God bless everyone. Ayun. Palakpakan naman po natin. Ayan, palakpakan natin si Coach Mentor Noemi Tejada. Galing. Grabe, congratulations po, ma'am. Medyo tinamaan ako doon sa isang part ng iyong sinabi kanina na yes, nagka-resulta sa dating company, pero tumigil, 'di ba? Then nakapasok ka ngayon, or nandito ako ngayon sa Ascendra. Ako po 'yun eh, tinamaan talaga ako doon. Hayaan mo, ma'am, hahabulin ka po namin. Hahabulin po kita. To be inspired to what I've experienced in my life. So sabi ko nga isa po normal na tao lang ho ako na andito, gusto rin maging umasenso and bigyan ko ng idea na the journey is not good and bad and I am enjoying it right now. So, isa ko na po. Ayan, ang dami pala, no? First time. So, makaka-relate kayo sa akin. So, number one, I'll start here. So, ako po yung empleyado. So, sabi ko nga po, I'm gonna be fast and I'm clear. I wanna be relatable to you, all of you. Gusto ko makarelate kayo kasi ako po, isa rin po ako. Pagka-graduate ko bilang computer engineer, I was Accenture po kayo. FF, I am a employee of Accenture. So, pagkatapos ko graduate sa AMA Computer College, 5 years po ako dyan. I wasn't able to get a job. Ang hirap po ng trabaho. And then, nag-apply po ako sa mga uh, sa mga trabaho and natanggap ako sa PLDT. Unfortunately, ang sweldo ay 10,000. Diyos ko po. Tapos, yung quincenas, 5,000, so kulang na ulang talaga. Tapos ako po yung nakikita nyo sa kalye nagkakabit-kabit no sa PLDT and then 2 years po ang contractual hanggang sa naging BPO employee sabi nga ni Madam. And ako po yung tao na experience, medyo mayabang po ako when I started this. I was a player po ako ng basketball before, naging player ng commercial, etc. And then I became an employee. And iba talaga yung experience kasi wala kang freedom. Naramdaman ko po dito yung umaga, tanghali, yung shift, gabi, madaling araw, lahat po na-try ko dito. That's why gusto kong lumabas. Sino po dito yung gustong lumabas sa kanilang pagtatrabaho at gustong maging full-time negosyante? Type in one. Alam niyo, nakakaya kasi, alam niyo, sa atin po talaga ito totoo. Hindi ka makalabas sa employment dahil sa nak ng tinatawag nating loan. Doon po tayo natatrap. Okay, sa loan at sa mga kasama natin, doon naman lang tayo eh. Nag-i-enjoy ka sa trabaho mo at sa loan. Doon po ako na-stuck. Takot na takot ako lumabas kasi ang dami kong utang. Okay, kasi yun po naman talaga reality. And then, after this, when I started the industry, ako po yung pinakabata sa kanila. Mukha lang bat, pero ako po is
less than 7 years lang po ako sa industry. And siguro 7 years po ako ginagawa to. And ito po yung yung pinaka-catch nito, I stop. Huminto po ako dito kasi nasunog po ako. Sino po dito yung nasunog, inasawa, na burnout, nagsawa sa kapawiran, sa over-promises the companies has provided to the people. Sawang-sawa po ako sa ganyan. Ayoko na po ng ganun. Yung tipong, ang dami kong hugot. Alam niyo po, sino po maraming hugot dito? Time mo dyan, me. Ang dami mong hugot sa buhay, sa business. Ang dami ko pong hugot. And that's why I stop. Kasi po, imbis na nagtatrabaho ka, naging ano ka na lang naging stressful yung buhay mo lalo ka na baon sa utang. So I stopped the business and the industry for the last 2 years. 2023, I stopped. And I tried to I tried to go back this 2025. Actually, nandun pa kami sa previous company kasi po yung bayaw ko po, Sir Jurgen, galing po yan ng pangalanan ko ng AIM Global. Vice President po siya doon. And I left the company, still in that company, until 2025. Um, Naghahanap na po ako ng company no kasi namimiss ko po talaga yung freedom. Kasi dito ko po naranasan sa industry yung pag-travel, malaki income. And that's true. That's true, kikita ka talaga, di ba? But sometimes the company will overpromise you and that's why I stop. And then, yun nga po, I start looking this year, 2025. I want to start something. Uh, Pumunta ako sa iba't ibang companies to look after and check. By the time, guys, ladies and gentlemen, nag-start kami, nalaman ko po yung company na Ascendra nang walang produkto. Apat lang po. Sino po dito yung mag-isa? Walang alam, walang kasama, walang kakampi, walang kapartner. Sino po dito yung feeling mo mag-isa? Ako po, kami lang po ng asawa ko, nung bayaw ko, tsaka nung kapatid ni Sir. Apat lang po kami. Kaya kung ako po nararamdaman nyo, natatakot ho rin ako. Natatakot rin ako. Malamang natatakot ka rin na baka hindi ka maging successful. Di ba? Kasi feeling mo mag-isa ka lang. Feeling mo dadalhin. Hindi po. Alam mo, napakaganda dito and I will tell you that here. And the fact na I learned this business June, we're very careful kasi let's be honest, no, we're very careful kasi some people are very kasi vice president natin ng ibang company yan, si Boss Jurgen. And for me, I'm carrying the name, no, sasabi nga na, pero gusto kong i-cut yan kasi I want to build the name of Alberto Letim, not a brother-in-law, but as a real top earner of this company. So, apat lang kami nag-start. So, kung ikaw, natatakot ka, isang housewife, isang negosyante, isang IT manager, at isang BPO employee, magkakasama apat, mga kaibigan, wala akong problema. Okay? The reason why we joined, very simple. Kung ikaw nandito ka, nag-join kami not because of anything. Nagniwala lang kami sa CEO. Okay, CEO. Why? The founders are credible. Hindi ko pa nga alam na si Sir Joseph kasama. Ang alam ko lang si Sir Jurgen lang. By that time, founders are credible. Number one. Number two, there's proper strategy na ibibigay sa'yo. Okay? Number three, there's structured learning. I've been to a training na walang training. Naka-attend na po ba kayo? Yung training daw, pero walang training, binabaliw ka lang. Paulit-ulit, uy, yaman ako, mata mo. Have you been to that kind of training? I've been to those kind of trainings. Walang directions. That's why when I started in this business, in Ascendra, understand na mayroong proper structured training. Tuturo sa'yo lahat ng kailangan mo for you to become successful. And right now, it's tama po ba? Time mo dyan kung nagkakatotoo. Time mo dyan kung nagkakatotoo. They are providing you proper trainings. Then number four, yung marketing, guys, hindi ka nahihirapan. Yung marketing natin, it's coming from the company. Yung brand partnership, ito po yung mga reason kung bakit kami nag-start nung walang produkto, wala lahat. This is the only thing, vision ng may-ari, yung CEO. And then yung innovative system, yung pinakita na yan, yung mga sarili natin ChatGPT, yung all AI natin, that's only a vision at that time. Puro salita. Wala pang walang tangible pa. Wala pang product nun. The good thing is that we believe in the company. We believe in the people. That's why
I started this on a hunch. Feeling ko magiging successful ako dito. Sino po dito yung nakakaramdam na magiging successful siya? Tayo mo dyan, yes. Mga kaibigan, ito po yung reason. Kung ikaw po nakikita mo na yung produkto, nakikita mo na yung opisina, nakikita mo na lahat, you're lucky. Kasi when we start, there's none. Wala po. And that's why I want you to understand the vision is clear. We will all become successful here. Okay? So, mga kaibigan, kung ikaw po, sabi ko nga sa inyo, mahirap mag-umpisa. Yes, napakahirap. Ako rin po. Sabi ko, apat lang kami. We built from scratch. Punta sa Cebu, punta sa Bohol, punta sa kung saan, kaliwat kanan. Mga kaibigan, when I started, wala po kang pera. Galing po kami sa VA company. Ang commission ko lang sa VA company is 10%, 20%. Sino yung mga virtual assistant dito? So mahirap, pero it is, sabi nga nila, it feels good. Kasi bago. It was challenging. Okay? Building was hard. There's a lot of challenges, but nakaka-enjoy. Nakaka-enjoy. Mga kaibigan, until I enjoyed, hindi lang yung mga goods, yung mga bads na enjoy ko rin. Kasi, alam niyo po, sa industriya natin, if you are in business, hindi mo network marketing lang, still in business. You have to enjoy everything. Hindi lang puro yung pera. Hindi lang puro sasakyan. You have to enjoy your journey kasi when you start from scratch. You start from zero. Walang tutulong sa'yo kundi ikaw lang. Walang tutulak sa'yo kundi ikaw lang. So, whatever you have in your mind, whatever you have in your heart, ikaw ang magdadrive niyan. Gusto mo ba nun? Daming utang. Bro, ang dami ko ring utang. Credit card, anong tawag doon? Yung online app, yung mga pautang, ang dami ko yan. Ang dami kong pinanghuhugutan. And that's why I'm enjoying. Alam niyo po kung nag-member ka na dito, you have to enjoy the goods and bads. Hindi lang yung puro pera. Hindi lang yung dahil hindi ka kumita ng isang beses, dahil hindi ka lang nagkaroon ng resulta. No! You have to understand, you have to enjoy all the process. Yung pag-aaral mo, yung pag-reject sa'yo, the process of yung process ng pag ah, ng ah, ng development ng skills mo, lahat yan dapat ini-enjoy mo. So, I enjoyed every goods and bad in this business. And at the same time, doon ko na po na-appreciate na hindi pala dapat puro lang negosyo. I was able, ito po puro sa Ascendra. Pupunta ako ng Bohol, nagbe-beach kami. Punta kami na Cebu, nagbe-beach kami. Punta kami ng Laguna, nagbe-beach kami. Ito po yung maganda sa Ascendra because it's new. New, ang daling, hindi naman sisabing madaling gawin. Sabi, kalokohan ko madaling gawin. Nothing is madali. You have to do the work. But for me, it's magaan. Magaan po. Type mo dyan magaan. Magaan gawin dahil may kasama ka, may sistema, may nagtuturo sa'yo, at walang power. Di ba tama po? It's all the knowledge and skills that is provided to you. Kasi gana po yung era na magbabaliwang kayo, sports car, Diyos ko po, tapos na po yun. Right now, the people who will win in this industry are the people who have the skills. Yan po yun kung bakit the vision of the company is in the right trajectory. Okay po ba yon? Now, ladies and gentlemen, sabi ko nga apat. Apat lang kami nag-umpisa. Come this, nung event natin, nung assembly namin, we became 200 in the Philippines alone. Hindi ba kasama yung mga international? Mamaya pakilala ko kasi I'm not gonna say, sabihin ko sa inyo, I did it alone. No. Nag-umpisa lang ako. Pero marami akong nakasama dito. Hirap, sarap, 'di ba? Yan po, I'm proud of the people na sumama sa akin. Sila G, yung Great Wall, yung Limitless. Ang dami po. Yung mga taong mas magagaling pa sa akin. Ito po, tatak nyo sa bato. Yung mga tao
na mga katabi mo, yung pamilya mo, yung kamag-anak mo, yan yung mga taong magda-down sa'yo. Pero trust me, the people who will follow you, will join you, are the people you don't know. Exciting, di ba? Type mo dyan one. Type mo dyan one kasi alam niyo po, that's very exciting. That's truth. Nasa food business kami. Nagbibenta kami ng chicken wings. Mga kaibigan ko. Ini-ignore ako pagkain na lang. And that's the real reason. That's why you have to appreciate life. Kasi ang daming makikilala na magsusuporta sa'yo hindi mo kakilala. Yan ang maganda dito. And yun nga po, from 4 to 200 here in the Philippines, ha? Ladies and gentlemen, one of the biggest things that I appreciate here in this industry is not just the money, the relationship. Ang dami ko pong na-create na relationship dito. Okay. The people, my family po, alam mo, I'm a broken family, parang si Madam. And, sorry, kapaus po kasi ako. Um, I was a broken family as well. And first time, na magkakasama kami, nagawin ng Ascendra. Okay. And, you know what? For me, it's important na ganun din po kayo. You invest in relationships that can build you. And sa mga tao, sino ba to? Ba't nagsasalita to? Hindi lang sa tanggalin na natin yung tanggalin ko na po yung pangalan ni Sir Jergin sa akin. Hindi ko na po bayaw, tanggalin na po yun. Ako po, ladies and gentlemen, tinanabaho namin to as a team, as a dynasty, as a family. Kumita po ako doon, first check ko po kalahating milyon. Sino po dito gusto mo ng 500,000? Kumita po kalahating milyon dito. One check. Kasunod niyan 300,000, kasunod niyan 200,000. Mga kaibigan, i-add nyo na lang kung magkano na. Magkano na po? Isa po ako sa mga tao na unang kumita ng 1 million pataas. More than 1 million pesos here in Ascendra. Sino pong gustong kumita ng 1 million? Type mo dyan 1M. Kasi kaya nyo po. Ako nga, mag-isa lang. Apat lang kami. Kaya mo yan. Huwag kang matakot. Type mo dyan 1 million. Ma'am Joanna, hindi pwedeng 1 lang. Piso lang yan. 1M. Kaya niyo yan. If I can do it, wala akong background. It's just that the desire to win because I want to provide to my family, makapagbigay ng magandang buhay sa pamilya. Kasi ako, nagtatanong ko kayo, nakaramdam na po ba ako ng nasa ibang bansa? Yes, naging OFW ako for 3 years. Ang hirap. Yung word na hirap. Ang hirap malayo sa pamilya. Yung anak, ang hirap. Sino po dito OFW? Time mo dyan OFW. Alam ko yung pain mo. Alam ko yung nararamdaman mo. Gusto mong umuwi. Gusto mong mag for good. Pero trust me, dito sa Ascendra, kayang-kaya mong gawin yan. With the systems that we have, with the people, the support that we have, trust me, you can do it. Ang hirap, totoo naman. Lumaki na yung anak ko. Ako 3 years, lumaki yung pangalawang anak. And that's why I decided to be here in the Philippines. Kaya natin to. Imagine niyo po, this is just money. This is just simple. Pera lang to, kayang-kaya niyong kitain. Pero for me, ladies and gentlemen, this is very important. Nagkaroon po ako ng team na top earners. Sabi ko nga, I appreciate them because they influence me, they inspire me. Ito po, ate ko. Para mga magkamag-anak kami dito. My point is very simple. Ito pagdadaanan mo dito is a test of your personality. Huwag po kayo matakot na hindi kayo nagpo-progress. May tinatawag tayong learning curve. Time lang po yan. And the only reason you will not be successful here is because you stop. And for me, if you push forward, tumuloy-tuloy kayo, makukuha ninyo yung goal ninyo. And for me, I want to highlight the people who believed in me. Andiyan po si Ronald, si Eric Maog, si Ma'am Rosinan. Ito si Ma'am Rosinan. Ito po, BCU po yan ng other company. Sumali sa atin.
si Ronald Surigao, si Gerard Tapper, ang dami po. Yung pamangking ko, top 200. Si Gerard, top 200. Grabe, nakakatawa po. Sila po kumikita. Gusto niyo po ba ng ganon? Lahat po tayo kumikita. Tayo mo naman dyan to kung gusto mo nun. And ladies and gentlemen, these are the people from the international team who helped me grow the business. Mga taga Kuwait, di ko mabigkas Kuwait, Dubai, Saudi, taga Bahamas. I acknowledge all these people who believe in my vision or our leadership. Sa lahat po na nandito, na feeling nyo, huli na kayo guys, 4 months pa lang tayo, 5 months pa lang tayo, kilabutan kayo. Ang launching natin, February 8 pa. Hindi ka pa huli. Una ka sa una. Yes, so tayo mo naman dyan, Juan. Kasi, if you feel that you're left out, nahuhuli ka, no. First day natin, February. And for me, that's the biggest opportunity for everyone. Trabahuin nyo lang. And I want to highlight these people who believed in me. People from Dubai, Kuwait, Saudi. Thank you. People in the Philippines, thank you. And ladies and gentlemen, ito po nang, no. For people who are wondering, ano nito, there's no company. Sabihin ko na po sa inyo, there's no company that the same impact as sa Zenra. Si Eddie Chay na nagsabi, tayo lang ang nakagawa, 4 months, 11,000 members. Ano pang inaangangan natin? Dapat trabahuin na natin. Number 2, this is a pre-pioneering. Ang pioneering is next year, February 8. Ngayon, pre. You have enough time. You have the growth in terms of system, the knowledge, and the community supporting you. Hindi ka nag-iisa, magtutulungan tayo dito. Tayo mo dyan, Turbo. Pagtutulungan tayo, pag nakita nyo ang kalbo na kamukha ni Sir Polo Rabales dyan sa opisina, lapitan nyo, papicture ka, magpa-advise ka. Kahit ano sabihin mo, walang problema. Pag mo lang ako kikiss, may asawa na ako, ha? Okay? So, ladies and gentlemen, the best part, awa kayo. Ngiti lang. Yan nga gusto natin dito, uwi. Sabi nga ng mga may-ari, especially Sir Jurgen, masaya lang tayo, kaya lahat nakatingin sa'yo. Ikaw na ascender, lahat nakatingin sa'yo. Sabi nga ni Eddie Chai, Eddie Chai passed the torch to us. There's a lot of companies open, close, or even grow with 20 years old. Hindi niya pinasa yung torch sa kanila. Pinasa sa Ascendra. So be proud. For people who are starting, sino po dito yung first timer, walang alam, takot, nagdududa, kung ano man nararamdaman mo, type mo dyan 1. Dahil I will tell you something. Pagkatapos nito, hindi ka na dapat nag-iisip na hindi mo kakayanin. Number 1, you keep learning, ladies and gentlemen. You keep learning. That's the reason why. Henry, keep learning. You need that. You need that. Keep learning. Because if you don't learn, you will not appreciate what's inside Asenra. Yun lang yun. You keep learning. Kasi the reason why you're like that is because you are uninformed. Hindi mo alam yung mangyayari at nangyayari sa loob. That's it, Pansit. Number 2, you keep applying what you have learned in the business. Hindi ka maging expert sa boxing, sa basketball, if you don't practice, you don't apply. Everything, wag lang yung mga kalokohan. Number 3, hardships, rejections, and challenges is just a test to make you a better version. To make you a better, to nabubulol ako.
This is just a test to make you a better version of yourself. Ibig sabihin, lahat ng hirap, lahat ng hardship, lahat ng rejections, lahat niyan, ladies and gentlemen, is just a test. It's true. It's true. Kasi tatandaan niyo po ang buhay, ganun talaga eh. Pero, hindi lahat maging successful. Some people will earn, some people will not earn, but they will have the knowledge. Some people will earn so much because they did the business perfectly and they put their passion in it. Number four, i-decide mo ang deepest why mo. Alam nyo, marami akong kinakausap. Dito sa Pilipinas, simple lang. Number one, kung pagkatapos magtrabaho or nagtatrabaho ka, at kulang yung trabaho mo, you only have an option eh. Pagkatapos mo mag-aral, magtatrabaho ka. It's either here in the Philippines or outside. That's all lang naman yun. Yun lang naman ang gagawin. Pagkatapos mo magtrabaho, ay pagkatapos mag-aral, mag-atrabaho ka dito sa Pilipinas or outside. Now, after magtrabaho, how many years you'll decide you wanna for good, magnegosyo ka. Why not start today? You work your ass off to learn the business that can make you rich. Not just rich, wealthy. Sa mga tao na nandito, I hope I inspire you to become a better version of yourself. Kasi, tatandaan niyo po, a lot of people will put you down, pull you down. And kung alam mo yung pupuntahan ng company, just like me, I do believe with what CEO's vision is. Yung CEO natin, alam ko po kung gaano kagaling, hindi lang sa galing, yung pag-iisip niya. And then yung COO natin, yung CSO natin, yung ating CFO natin, I know all of it kasi naniniwala ako that this business will last more than 20 years. And that span of time, we will create a lot of millionaires. Alam niyo po, sabi ko nga sa inyo, kung na-inspire ko sa 1 million, wag ho. Ma-inspire kayo sa buhay na meron ka para trabahuin mo si Ascenda. Money is just money. Pero if you have the right reason, kung nahihirapan ka na sa buhay mo, gusto mo nang umuwi, gusto mo mag for good, gusto mo magandang buhay, then you have the right reason. Do the business right, work hard, and inspire other people. Maraming salamat po. God bless and stay safe.